Yes, mahina po. Yan. Palakpak po, palakpak. Yan. Yan. Maraming salamat po, Idol ETV. Palakpakan nyo naman po siya. So tamang-tama, madilim. Kasi nung galing kami ng El Nido, hindi ako nakilala ni Mrs. Akala niya anino yung pumapasok sa bahay. Sabi niya, umitim ka ng husto diba? Ayan, okay, so okay, Ricky Payo po, pangalan ko. Ako po'y purong Bicolano. Ayan, sa Bicol po ako'y pinanganak, pero ako po ay mistisong Italiano. Ayan, halata ba? Yung nanay ko po Ita, yung tatay ko po Ilocano. Okay ba? Okay, so hindi na natin patagalin po para mabilis po tayong matapos. Ako po yung mabilis lang po ako mag-explain, kaya medyo pakinggan nyo ng gusto. Parang lumabo Ayan. Pero bago tayo magsimula, smile po muna tayo. Okay ba? Yes. Alright. Ito po, simulan na po natin, no? Yung ating company po, ang pangalan po ay First Class International Marketing OPC. Ibig sabihin po ng OPC, one person corporation. Isa lang po ang may-ari. Yung pong pinakagwapo dun sa likuran. Wow! Okay. Oh, ayan na siya. Ayan. Ang may-ari po, ayan po, si Sir Gregorio T. Padilla Jr. Ang kamag-anak niya po si Robin. Ayan. Okay? So, ito po yung kanyang tinapos, a Bachelor of Science in Business Administration, major in Banking and Finance. Okay? A successful entrepreneur and network builder since 2010. Ano pa? President CEO of Gulf Franchising Corporation, President CEO of Golden Food Commissary Corporation, President CEO of First Class International Marketing OPC. Dami niyang negosyo, no? Ayan, yung kasi yung kanyang tinapos Di ba? Ayan, okay. So ngayon po, ito naman yung ating mga legalities po. Ito yung ating Certificate of Incorporation sa Securities and Exchange Commission. And then, ito naman po yung ating Mayor's Permit sa Quezon City, kung saan po nandoon po yung ating opisina. And then, ito naman po yung ating Certificate of Registration, yung sa BIR. Napaka-importante po nito. Para naman yung ating mga congressman, hindi naman sila kapusin sa budget. Okay. Ano po? Ito naman yung ating license to operate sa FDA. And then yung ating pong Certificate of Product Registration po sa FDA. Napakahalaga po niyan, mga legalities po niyan. Okay? Ito po yung ating opisina. Second floor, MNR Building, number 52 Fifth Avenue, Socorro, Cubao, Quezon City. Okay? Ayan. Ang magiging topic po natin ngayon, business opportunity and very good products. Okay? So, ang magiging market po natin, tao. Bakit tao? Sapagkat ang tao po may pangangailangan, may mga gusto sa buhayan at may pangangailangan po sa kalusugan. Okay? Ito naman po ang mga pangunahing dahilan kung bakit maagang namamatay ang tao. Leading cause of premature death po. Cancer. Meron po ba dito nga attendance po na meron yan? Cancer. Cancer sa bulsa. Lahat. Ayan, okay. Ito pong cancer na to po, ngayon po, hindi na ordinary yan. Parang lagnat na lang po yan. Marami pong tinatamaan yan. Okay? Cardiovascular disease, ito po, sakit na tridor po ito. Kausap mo siya ngayon, bukas, hindi mo na siya makausap. Okay? Bakit? Nakahiga na, pantay pa. Yeah? Ano pa? COVID, ito po, napakaraming tao ang kinitilang buhay nito po noong 2019. Diabetes, sino pong meron yan? Di ba? Ayaw nila umamin. Si mama yan. Okay, mamaya po, pag-uusapan natin yan kung bakit tumataas ang sugar mo. Okay? Ano pa? Respiratory disease. And then, stroke. Ayan, sakit na yan. Grabe rin yan. Pag tinamaan ka rin yan, sigurado. Pagka sa kaliwa po, malabong makasurvive ka. Pag sa kanan, kadalasan kanan, survive ka dyan. Okay?
Bakit kaya nagkakasakit ang tao po? O ito po, major free radical source of illness. Okay? Oops, nagmamadali. Ayan, ordinary body functions such as breathing and digestion. Ano pa po? Exposure to radiation. Sino pong walang cellphone? Bibigyan ko ng pambili. Diba? So, hindi ho tayo ligtas dyan ngayon. Ano pa? Exposure to other environmental pollutants. Nasa Maynila po tayo, hindi po tayo ligtas dyan. Okay? Hindi naman po pwedeng paglabas mo rito di ka nahihinga. Baka dyan pa lang sa may pintuan, kulay talong ka na. O diba? Okay? Ano pa? Certain medications of the high use of antibiotics. Ayan. Sino pong may maintenance? Maintenance po, meron? Si ma'am din, di ba? Bakit si ma'am kaya namakyaw? Minsan po, mapapansin po ninyo pag may maintenance ka, di ba? Yung una, isa lang ang gamot mo. Isa lang iniinom mo eh. Katagalan, naging 2, naging 3, naging 4, naging 5. Dumami. Ba't nagkaganon? Kasi nga po, habang umiinom ka ng maintenance mo, may nasisirang organs po sa loob ng katawan mo. O bakit tumataas po yung sugar natin? Bakit po nasira yung ating pancreas? Yung pancreas po, yan po yung nag-susupply po ng insulin sa katawan natin. So dapat ma-repair yung pancreas mo. Pag umiinom ka ng gamot, hindi ho ma-repair yan. Ano mangyayari? Yung kidney mo masisira. Kapag ka nasira ang kidney mo, delikado yan. Lalabas ngayon yung kidney mo. Bakit? Lalagyan ka ng tubo dyan, di ba? Ilalabas yung dugo mo, dadaan yan doon sa tinatawag na dialyzer, yan na ngayon yung kidney mo, nasa labas ng katawan mo. O di ba? Pag malinis na babalik yung dugo mo sa katawan mo, malinis na, magsaya ka na. Kaya lang kakain ka uli, iinom ka uli ng gamot, dudumi uli yung dugo mo. Yan ang lalason sa katawan mo. Walang katapusan pagda-dialysis po yan. Dito po, may solusyon yan. Mamaya pag-uusapan natin, okay? Ito pa po, our diet includes foods like unhealthy fats, too much sugar, pesticides, herbicides, or synthetic additives. Hindi tayo ligtas sa lahat ng mga kinakain natin. Ano pong halimbawa? Bigas na lang, kanin. Kanin at saka tubig. Bago maging bigas yan, ano yan? Palayan. At bago maging palayan, halaman yan tinatanim. Pag tinanim po yan, herbicide, pesticide po. Di ba? Pag mamumunga na yan, pesticide. Pagka yan po yung naging butil na po yan, naging palay na po yan, dadali mo sa kiskisan yan. Pag ikaw lang ang kakain yan, siyempre, yung tama lang sa iyo. Dahil binili mo yan sa palengke, commercial rice ang tawag yan. Meron po yan. Ano pong meron nun, ma'am? May chemical yan. Bakit? Para hindi siya bukbukin. Kakainin mo yan. O pag kinain nyo po yan, sigurado, sakit ang dulot niyan. Tubig po. Anong meron sa tubig? Chlorine. Ano yan? Chemical o natural? Chemical yan. Sisira din yan sa katawan na. Kahit sinabi mo pang mineral water yan po, delikado pa rin sa katawan. Hindi naman naubos yung chlorine dyan eh. Di ba ba? Ayan, okay. O ayan pa po, mga cancerous foods. Kakainin natin lahat yan. Ano pa? Tinakot muna bago pinakain. Ayan po. Consumption of cigarettes and tobacco, drugs, and alcohol. So, mga may bisyo, di ba? Kailangan nyo ngayon ang ating produkto. Pagka may bisyo kayo. Ngayon po, sabi po rito, nung bata pa raw tayo, marami tayong oras, wala lang tayong pera. Bakit? Wala kang trabaho. Pero mataas po ang energy. Anong katunayan? Yung nanay po napapagod, kasasaway sa'yo. Takbo rito, talon dito, di ba? Hinihingal na yung nanay, kasasaway. O di ba? Pero nung nagbinata na at nagdalaga na, nawala na siya ng time. Bakit? May trabaho na po eh. Pero may pera siya at mataas ang energy. Pero po, nung naging senior, kagaya natin, diba? Kagaya natin, marami na pa ang oras, may pera, may pensyon eh. Pag walang pensyon, sorry na lang. O, diba? Ayan, wala na pong energy, wala nang lakas. Ang sabi po ni Rick Matire, marami raw mga tao po ang willing ubusin yung kanyang buong lakas, kumita lang ng pera o kaya yumaman. Pero, nung yumaman ako, willing naman ubusin yung kanyang kayamanan. Maibalik lang yung kalusugan. Marami pong mga kilalang tao ginagawa niyan. Sino pong isang halimbawa? Chris Aquino. Halos maubos ang kaya. Halos naubos pa kayamanan ni Chris. Parang di naman, no? Bilyon na naubos eh. Para lang, di ba? Maraming gumagawa niyan. Okay? Ngayon, ang sabi naman po ni Mahatma Gandhi,
Ang kalusugan daw po, ang totoong kayamanan, hindi yung mga piraso ng ginto at pilak. Totoo po yun. Ang dami mong ang pera, nakahiga ka lang, hindi mo ma-enjoy. Ang dami mong pera, hindi mo makain yung gusto mo. Skyflex na lang pinapakain sa'yo. Bilyon-bilyon yung pera mo, di ba? Napakasaklap. Di ba mas masarap, marami ka ng pera, malusog ka? Di ba? Ngayon po, ano ang magagawa ng ating mighty extracted barley para mapanatiling malusog ang katawan niyo po? Saan siya nanggaling? Importante po yun. Okay? Unahin natin. Ito po. Ang sabi diyan, mighty extracted barley is from Utah, USA. It is planted in the most fertile farmland that was an ancient city. Ayan. Galing daw po siya sa Utah, USA. Itinanim sa isang napakatabang lupa. Dating dagat siya na natuyo. Kaya ang daming pating. So, punong-puno siya ng minerals. Tayo ang may sabi niyan. Bakit? Produkto natin yan eh. Di ba? So sasabihin natin maganda yan. Ano mas maganda? Ibang tao ang magsabi o tayo? Mas maganda ibang tao. At ito maganda po, doktor po ang magsasabi niyan na maganda talaga yung product natin. Sino ba yung mga doktor-oriented po rito? Yung tipong lang naniniwala siya sa doktor lang. Di ba? So lahat tayo, di ba? Bakit? Minsan nga nag-iilbihin ka na, resetahan ka ng paracetamol, ininom mo, di ba? Kasi reseta ng doktor eh. Ibig sabihin, malaki ang tiwala natin sa mga doktor. Ito po, grupo ito ng mga doktor po pumunta sa opisina para i-test po yung ating product. Original. May difference po ba yan kapag mas konti ang tubig? Yeah, may sikreto kasi lang yung ginagawa. Para sa monitoring. Kasi 50 years na yung aking yung 50 years na yung Nice po. At the same time, pwede natin itong gawing cream as antioxidant para sa stem cell. Grabe ito. Opo. Actually po, matitindi po Namasok siya sa 96%. 96%. Pag kasi pag lumampas ng 90, lahat ng barley yung maabot ng 90%. Pati yung Salveo, isa-isa yun na, Salveo, Sanchez, I am. worldwide. Ang pinaka-malaki na bit ay ang worldwide, pero 85%. Ito 96%. Minerals. As chlorophyll. Wow! Very proud. Meaning even cancer, pwede natin Ayan. So, doktor na po nagsabi. Sabi niya, yung tapos sabi niya, grabe. Diba? Bakit po, yung 96% ang mineral content po nung ating barley. At ang sabi niya pa, even cancer kaya. Ako po mapapatunayan. Hindi po, may pala ako eh. Hindi po tayo ang nagsabi na maganda. Di ba? Sila. Doktor po yun. Grupo ng mga doktor. Hindi po yung grupo ng mga siga. Di ba? So, sila na po nagsabi. Okay? So, ako po mapatutunayan ko na magaling talaga siya sa cancer. Kasi po yung prostate ko dito gumaling. Ayan. 1 year. Ayan. Okay? Pero, kung ako magsabi niyan, pwede hindi nyo ako paniwalaan. Bakit po? Hindi ko naman kayo kilala eh. Hindi nyo naman ako kilala. Pwede naman binubula ko lang kayo. Pwede naman ako nagsisinungaling lang. Di ba ba? Ayan. So, ngayon, meron mamaya sila na magsabi dyan. Okay? So, ituloy po natin. So, sabi rito, we can say that mighty barley is the best and most potent barley in the world. Matindi. Bakit daw? Sabi rito, because of its unique and patented process. Yung proseso po ng paggawa niya, nakapatent po siya. Hindi na siya pwedeng gayahin ng China, Indonesia, New Zealand, Australia, kung ano-ano pang mga bansa na nagpuproduce po ng barley. Bakit po? Patented po siya. Okay? Ayan. So, ito pa po. So, ito yung proseso ng paggawa. Ang sabi diyan, the barley grass is extracted to become juice. Ayan, kinatas na parang nyog. And then, sabi diyan, then the juice turned into powder. Saka siya pinowderize. Okay?
So, sabi pa rito, the process retain their natural qualities. Yung proseso ng paggawa niya, napanatili niya. Yung magandang kalidad po ng barley. Okay. And then sabi rito, so when reconstituted in water, they are virtually identical to freeze squeeze juice with essentially no degradation of color, flavor, aroma, enzymes, and nutrients. Mayroon pala maging speaker, maubusan ako ng hangin. Di ba? Ayan. Tayo po ang may sabi na maganda talaga yung produktong iyan. Paano natin yan mapatutunayan na maganda talaga? Kasi kailangan natin ng pruweba, di po ba ma'am? Paano paniniwalaan yung sinasabi ng speaker kung wala kang pruweba? O ito po pruweba, huwag kayong iingat. Ayan. Okay, good day guys. Ito, demo tayo about dito sa Mighty Extracted Barley. Titingnan natin ngayon kung gaano talaga kaganda itong ating Mighty Extracted Barley. Magkakaroon tayo ng demo, titingnan natin yung muriatic acid. Ayan. Kung ano talaga ang magagawa nitong ating Mighty Extracted Barley. Okay? So simulan po natin. Isalin natin itong ating muriatic acid. Okay? Hatiin natin ito sa 4. Ayan. Okay? Ayan. Ayan. Tapos ito namang isa. Oh, okay. Ayan. Okay. Ayan, okay. So ngayon po, ang gagawin natin, hindi natin lalagyan ng barley. Ito, lalagyan natin ng 1 sachet, 3 sachet, ito naman 5 sachet. Okay? Andito yung mga foil. Okay? So, titingnan natin kung gaano talaga kabisa itong ating Mighty Extracted Barley. Lagyan natin ito 1 sachet. Okay? So, ito 3 sachet. Yan. Ito naman 5 sachet. Okay? Ito 5 ito. Yan. Yan, okay. So, ngayon, isi-shake natin. Ito yung 1 sachet. Okay, ito naman yung 3 sachet. Ito naman po yung 5 sachet. Ayan. Okay, tingnan natin kung ano ba talaga yung ano ang mangyayari po dito. Ayan. So ito ilagay natin, ito yung foil. Lagay natin dito, walang barley. Ito, nilagyan natin ng 1 sachet ng Mighty Extracted Barley. Ito yung 3 sachet. Ito naman yung 5 sachet. Okay? So, tingnan natin kung ano mangyayari guys. Lubog natin yan. Okay? Yan. So, ang oras natin ay 4:36. Okay? So, tingnan natin guys kung ano ang mangyayari. Ayan, okay. Ayan, ito walang barley, 1 sachet, 3 sachet, 5 sachet. Tingnan natin kung ano mangyayari guys. Kasi kung may magagawa pala itong Mighty Extracted Barley para ma-neutralize yung ating acid, sobrang acid sa katawan natin, ibig sabihin, talaga naman makapagpapagaling ito ng ating mga karamdaman sa katawan. Kasi nga po, pag sobrang acid sa katawan natin, sabi ng mga eksperto, an acidic body is a breeding ground for disease. O tingnan po natin, yung pong walang Mighty Extracted Barley, yung fuel po kumukulo, natutunaw. Ayan. Ganyan po ang mangyayari sa ating katawan kapag sobra-sobra yung acid po sa ating katawan. Unti-unti tayong matutunaw. Ibig sabihin, napakaraming mga sakit po ang pwedeng tumama sa ating katawan. Ayan o, makita ko ninyo. Ayan o, saka napakainit niya po. Ayan, sobrang init. O, seconds lang. Natunaw po yung oil. Ito naman, yung 1 sachet, ayan, kumukulo na siya. Okay? Ito naman 3 sachet, nagre-react din siya. Pero mapapansin nyo po, ito pong itong 5 sachet, wala pong reaksyon. So, ito kumukulo na. Maligam-gam na siya. Ito, ayan, maligam-gam din. Ito malamig. Ito sobrang init niya. Okay? So, tingnan natin kung ano pong mangyayari. Okay, tingnan natin po. O, kagaya po nito, ito yung 1 sachet. Tingnan natin. Ayan. Ayan, konti lang ho natira.
Okay? Ito naman yung 3 sachet. Tingnan natin. Ayan, nabawasan din po siya ng konti. Ayan. Ito pong yung 5 sachet, hindi man lang siya nabawasan kahit konti. Ibig sabihin, no, pagka nakamigados ka, maganda siya. Ayan. Okay. Maganda po ba? Maganda guys, sir. Napakaganda. Alam mo nyo, nagawa ko yung demo na yan po nung nawala yung gout ko. Ayan, so dito yung mga bukol-bukol natin dyan, nawala. Megados po yun. Kasi iba pagka megados po, talagang makakatulong ng malaki sa katawan mo. Ayan, medyo magastos lang. Ayan, so kailan ka pagkagastos? Kung wala ka na, yung isahan na lang, mahirap yun. Mahirap, di ba? Mas maganda gumastos ka ngayon na buhay ka pa. Dahil pagpatay ka na, malabo ang makagastos. Ano mangyayari sa'yo pagpatay ka? Ikaw ang gagastusan. Di ba? Kaya ang piray mahalaga pag buhay ka. Pagpatay ka na, sa totoo lang, wala nang silbi sa'yo yan. Kaya habang buhay ka, magbarli ka. Okay? Okay. Ito po, yung precision ng paggawa po ng ating product. Okay? Okay. So, ngayon po ito po, kilala niyo po? Hindi? Ako rin, hindi ko rin kilala yan. Ito po si Dr. Yosedi Hagiwara, ito po yung nagsunog ng kilay. Pati nga bumbunan nasunog eh. Pinag-aralan niya ng gusto yung barley. Ayan. Ano pong sabi niya? Okay. So kung mapansin niyo po, puro doktor yung kinokonsulta natin, di ba? Ayun ang importante sa lahat. Okay, so ito po. Ang sabi niya, my research shown that the green leaves of the young barley plant contain the most prolific balanced supply of nutrients that exist on earth in a single source. Tagalogin natin. Excuse me. Sabi rito, sa akin anyang pagsasaliksik nagpapakita na ang lunti ang daon ng batang barley ay nagtataglay ng pinakamaraming balancing supply ng nutrisyon na umiiral sa mundo. Tama ba yung pagkatagalog ko? Meron bang teacher dito? O, di ba? So, grabe pala. Ang ginamit niya, pinaka. May higit pa ba ron? Wala na eh. Pinaka na nga eh. Di ba? Ano po nang naging conclusion niya? Ito. Ang sabi niya, yung barley daw, ang sabi, is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Mula pagsilang mo hanggang sa pagtanda mo, kailangan mo siya. Kung gusto mong maging malusog at masigla. Pero kung ayaw mo na sa mundong ito, huwag kang iinom niyan. Diba? Ayan, nananakot lagi si Ray. Okay, totoo po yan. Isinilang po tayo para maging malusog. Bakit nasisira yung katawan natin? Kasi ayaw mong maniwala minsan eh. Yeah? Okay. So tuloy po natin. Ito po yung kanyang ORAC value. Ano ba yung ibig sabihin ng ORAC? Oxygen Radical Absorbance Capacity. Pag makikita nyo po yan, 25,500 po. Kung ikukumpara mo po doon sa mga mamahaling prutas at halaman. Ito po ORAC, ito po yung kumukontrol doon po sa mabilis na pagtanda ng tao. Tingnan mo ako. Sino makakahulak kung ilang taon na ako? 16? Ayan, okay? So, basta senior na. Huwag nyo na alamin yung edad. Okay. So, ito po. Scientific facts. Ibig sabihin, ito yung naging resulta ng napakahabang pag-aaral po dito po sa barley ni Dr. Yosedi Hagiwara. Anong sabi diyan?
Meron pala siyang 68 micronutrients. Halos kumpleto eh. Meron siyang 16 types of minerals, 17 types of vitamins, 16 types of enzymes, 18 types of amino acids. O wala na po siyang parang malapit mo. Ibig sabihin, mura yung nabili kong battery. Ayan. Ay, doon pa-connect nga itong isa dito. Totoo isang speaker. Ay, tama. Yung mic pala, hindi speaker. Yung mic. Ayan, okay. So dito, sabi ko rito, what can you get in a glass of barley? Okay. It has the highest antioxidant value, neutralizes heavy metals such as mercury in the blood, and has antiviral, anti-inflammatory, and anti-ulcer properties. Ayan, yan po, mapatutunayan natin yan mamaya po. And sabi pa rito, yung barley daw po, 25 times more potassium than banana. 25 ulit. Pag sobra-sobra ang potassium mo sa katawan, delikado. Pag bumagsak ang potassium mo, delikado rin. Dapat sakto lang. Paano magiging sakto yan? Tingnan natin ha. Sabi pa dyan na 11 times more calcium than milk, 7 times more vitamin C than orange juice, 5 times more iron than spinach, 4 times more vitamin B1 than wheat flour, contains 8 of the essential amino acids, contains 80 mg of B12 per 100 grams, and then fantastic source of vitamin A. Ayan po, napatunayan ko yan dito sa salamin ko. 3 ulit na po akong nagpalit ng salamin sa loob po ng isang taon. Imbis na pataas, pababa. O, diba? Pababa yung grado. O, kumbaga, magi-grade 6 ka na sana, bumaba ka, grade 5, grade 4, hanggang maging kinder ka uli. O, diba? Ayan. So, maganda pala. Okay? Tapos ano pa? Great source of vitamin K. Excellent source of phosphorus. Ito ang pinaka-importante. Rich in magnesium. Bakit po? Pag tumatanda tayo, nauubos po yan. Sumasakit yung tuhod, sumasakit yung kasuk-kasuhan, hindi na makalakad, pag ganun-ganun na lang, uubos yung magnesium. Okay? Ang trabaho ng magnesium, okay, iayos na po yung potassium sa katawan mo. Ayan, yan po yung trabaho niya. Kaya kahit mataas po yung potassium niyan, dahil po dito sa magnesium, nababalance po yung magnesium niya, yung kanyang potassium. Okay? Gaano kahalaga po ang magnesium? O ito po. Ang sabi rito, research indicates that people who consume more magnesium have a lower risk of type 2 diabetes and help lower high blood. O ma'am, may solusyon na. Diba? O ito pa. Ang sabi, may promote heart health. Ayan. So yung mga may diferensya sa puso, makakatulong po ng malaki ito. Okay. O ano pa po? Ito po yung mga sakit po na napatunayan po na natulungan po ng ating ng barley po. Ayan. O mamili na kayo dyan kung anong gusto nyo dyan. Ayan. Kung yung sakit nyo wala dyan, baka nandun po sa Minimor. Okay? Ayan. Ano pa po? Ayan, meron tayo ditong comparison. Ito po yung comparison lang naman po ito. Wala tayong ibang produkto po na sinisiraan po dito. No? Ito yung proseso ng paggawa sa ating kinat yung grass. Okay? Tapos kinatas, saka pinawderize. Ito naman, kinat yung grass, pinatuyo, at saka siya pinawderize. So magkaiba. Magkaiba siya. Okay? Ayan, okay, tapos meron tayo pong ano po, ayan o. Ito'y experiment lang po ito. Tinanggal natin yung mga pangalan ng mga barley na yan kasi nagninegosyo din sila eh. Para naman hindi tayo makasira sa kanila, okay? So, yan po yung sa atin. After 1 hour, makita nyo po yung mga barley nila, ang labnaw na eh. Yeah? So, halos wala nang ano eh. Yeah? Kaya nga, sabi ko kay Sir kanina, aanhin mo yung murang-murang barley kung wala namang pakinabang sa katawan mo. Di para ka lang nagtapon ng pera. Di ba? Di uminom ka na lang ng tubig, lagyan mo ng kunting kalamansi. Ba't ka pa magbabarli? Mura nga siya. Wala namang silbi sa katawan mo. Ang maganda rito, yung ating barli po, malaki na may tutulong sa katawan mo, pinakamura pa. O, di ba? Ayan, okay. Isa-isay natin. O, ito po, si Sir Daniel.
Okay? Pag may diabetes na ano dyan, napapaganon si ma'am eh. Di ba? Ito po si Sir Daniel po, ayan ang sugat niya po hindi gumaling. Nakita na yung buto. Parang ano kasi, pwede bang pakipatay itong sa harap? Huwag yung nagsasalita sa harap ang patayin nyo. Ayan, okay. Hello? Okay. Ayan po siya. Oh. Makita niyo yan, no? Ito po, ang ginawa po ng nanay, binudburan po ng barley. Okay, so nung nabudburan po yan, after 2 weeks po, kiklat na lang nakita. Diba? So, maganda. Kaya ma'am, para mapatunayan nyo ma'am, magkasugat ka muna. Sabi ng iba, tsamba lang yan eh. O ito, hindi tsamba to. Okay? O ito po, paikot sa katawan po yan. Ako po, personal na nagbudbud po yan. Okay? Diba? Ayan. So nagtunaw po ako ng isang sasi po sa isang kakarampot lang na tubig na ganyan. Tapos bulak po, ginanong ko po dyan. O tingnan nyo po. After 3 days po, ayan o. Diba? Sabi niya sa akin eh, libo-libo na naubos ko dyan. Isang box lang pala ang katapat niyan. Diba? O, ang laki nang naitulong eh. Ang maganda po nun, isang sasi lang po ang nagamit niya. Sa loob po ng 3 araw na yan, isang sasi lang po. Yung iba ininom niya na. Okay? So, ito naman po, nagpalinis ng kuko. Namardir ng bading. Sirit yung dugo. Kulwa yung bitoka ng kuko. Nilagyan po ng barley, binudburan din. After 3 days po, wala na. Di ba? Ang saya niya na. Kilala niya yan. Ito po. Sabi, tsamba lang yan. Ito, sugat na naman to. Bakit nahilig sa sugat tong ano na to? Ayan po. Ito naman may diabetes. Hindi rin nagaling siya. Si Sir Johannes po yan. Hindi ko siya nabibigyan kasi yan, medyo umano na siya. Lumihit, sumakit naman yung sugat. Nalagyan natin siya na 95. Para at least puputol natin. Insert that in 95 years. Diba? Ito matindi po, nung nabudbura na. After 9 days po, wala na. Yung sugat po ang wala na, pero yung may-ari ng sugat andyan pa rin. Okay. So ito naman po si ma'am, may diabetes din at saka may gallstone. 579 po yung kanyang sugar, taas. Nung ayan, 166 na lang siya. Naka-recover. Diba? Ito pa po. Ito naman kaibigan ko po ito. Ang sakit niya po, fistula. Familiar po, yan yung po yung parang pigsa po na tumutubo dun sa bituka sa daanan po ng dumi. Na pagkadudumi ka, para kang nanganganak sa sakit. Yan po yung 4 na taon niyang sakit yan. Pina-opera niya na po yan. After 2 weeks po, bumalik. Ayan, so pabalik-balik lang siya. Sabi ng doktor sa kanya, wala raw gamot yan. Pero dito po sa First Class International, dito po sa Barley, nasolusyonan po yung 4 na taon niyang problema. Uminom po siya sa loob po ng 2 buwan, 3 sasi sa loob ng 1 araw, wala na po yung kanyang pistula. Ganyan po katindi. Okay, ano pa po? Ito naman po si Sir, taga-Oriental Mindoro po ito. Ang kanyang sakit po, prostate cancer at saka heart problem. Naka-schedule po itong i-bypass. Ayan, okay. Ito matindi po. Nagbenta siya ng 1 hektaryang lupa para gastusin doon sa operasyon. Ngayon po, naalokan po ng barley, uminom po siya. 1 month and 15 days po, 10 sachet per day, 10 sachet. 5 sa umaga, 5 sa gabi. Tingnan niyo po, yung prostate niya, saka yung puso niya po, ni Sir, okay na, normal na. Diba? Nasip niya po yung pinagbintahan ng kanyang lupa. O di ba ang laking tulong?
Ang may problema tungkol po sa aking page. Nung napagpatingin doon sa Mindoro, na talagang undertaking, hindi ako nilibig sa aking nagpatingin ko rito. Talagang makita sintomas na gano'n. Meron ko rin ang piningan o apat na business. Gawa ng talagang wala na. Normal na po. Normal na po, ang suspect ko, gawan din. Mga ilang buwan po kayong nag-take po ng ating mighty barley po? Siguro po mga isang buwan at kalahati. Okay. Ganda. Malaking tulong po. Okay. Salamat po, Sir Dan. Pwede ba malaking tulong sa kaibig? Ano na po yan? 75 years old po. Delikado ng operahan. Yan, okay? So napansin niya pa raw po na yung kanyang mga kulubot nagbabawas. Sabi ko, sir, pagka hinahinay ka sa pag-inom, baka pagdating ng araw, dahil pabata ka ng pabata, makita ka na lang ng kamag-anak mo, lumalangoy-langoy ka na lang sa sa plangkana. Naging titos ka na lang uli. Di ba? Ayan. So napakaganda ng product natin. Di ba? Ayan. Okay. So ngayon ito naman po stroke. 3 buwan po na bedridden. O 10 araw lang po, uminom po ng ating produkto. Ito yung ininom ko na nakatulong sa akin ng malaki sa pag-recover. Today I tried a lot of sintanan sa mga LRT here in Mindanao. I have stroke last March. I could not lift my body or move because it was very painful. I'm also diagnosed with hyperuricemia. Then after 3 months, my barley came to me. Drank it for 2 days with needles. Then slowly, I was able to move my body, lesser pain. After that, later I was able to... O ito po, 10 years naman na bedridden. Unti-unti na po siyang nakarecover si Sir. Sabi niya, he had been bedridden for 10 years after drinking mighty extracted barley for 3 weeks, taking 5 sachets every morning, and 2 sachets every evening. Sir Dari Morales gradually started to recover. Wow! Ayan. So, asawa po yan ni Ma'am Kuni. Diba? Ayan. Okay. Ito matindi ito. Itong aso na ito po, nagsisiminar ako, inuwi, patay na. Nag-iyakan ngayon yung mga anak. Tinigil ko yung seminar. Okay? So ngayon, nagtimpla ko 2 sachet, sa gaganitong tubig po, sabi ko, try nyo ipainom, baka makatulong. So, inano po nila, ano bang tawag doon? Yung... Ayan. So, nakainom siguro yan, after 15 minutes po, tumayo. Nagsigawan sila. Ayan, kaya... Basya! Talagang ka na, Basya! Darating nga dati, Basya! 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 Ibig sabihin, dineclare siya ba? Sana tuloy-tuloy na. Ano orsos lang inom ng gamit niyang barley? Yung barley natin, gamot ng tawag, o di ba? O di ba ang ganda? Di nyo napansin? Pwede sa tao, pwede sa hayop. Kaya kung may mga kahayupan kayo sa bahay, pwede yung barley din pa. Grabe naman. Di ba? So all-in-one pala siya. Di nyo napansin, isa lang iinumin mo, lahat ng sakit mo, kuha niya. Hindi ka mukha po, nung umiinom ka ng synthetic, bawat sakit mo isa. At ang masama nito, isa pa lang iniinom mo, dumami ng dumami. Kung talagang gagaling ka po dyan, sa iniinom mong gamot, bakit parami ng parami ang gamot mo? Di ba? Dapat pabawas Dito maganda po rito. Kasi ako po, nung umpisa uminom ako, 5 sachets sa umaga, 10 sachets sa gabi. Nung gumaling na po yung aking prostate po, 2 sachet na lang ako sa isang araw. O di ba pabawas? Nagsimula kang gumastos ng malaking pabawas. Yun po ang maganda dito po sa Mighty Extracted Barley. Wow! Di ba? Ngayon, ang tanong ng iba,
Eh, bakit gumagaling? Ano bang meron dyan? Hindi naman gamot yan eh. Pagkain yan eh. Diba? Ang tawag na ng iba dyan, superfoods. Ang tawag naman ng iba, miracle foods. O diba? Eh, bakit gumagaling? O di ka ba nagtataka? Nakainom ka na, nakakain ka pa, gumaling ka pa. Ito kasi dahilan. Ang sabi po ni Dr. Hippocrates, the father of medicine po ang tawag sa kanya. Sabi niya, let food be thy medicine and medicine be thy food. Yung palang pagkain mo, pwede nang maging gamot mo. O di ba? Ang maganda po sa barley kasi, ibinigay ng Diyos yan sa tao po para maging pagkain. At the same time, maging malusog at masigla ka para humaba ang buhay mo. Yun po talaga ang purpose niya. Okay. So, ang maganda po sa ating barley po, ang sabi ni Dr. Rasig, hirap naman itong ano na pilig. Nakakapulol pala itong mic. Okay naman ako kanina, yung ginagamit ko eh. Di ba? Sabi rito, si Dr. Yoshihide Hakiwara, sabi niya, yung barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Di ba? Ayan po, magagaling na doktor yan. Hindi natin matatawaran. Itong doktor na ito po ang pinakamagaling na doktor sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Kilala niyo po? Ang sabi niya po, ako anyang si Yahweh, ang inyong manggagamot. Paano po kung manggamot ang Panginoong Diyos? O ito po, ito mabilis lang po ito. Merong isang hari nagkasakit. Ito po, ang sabi rito, nang panahon yun nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias, dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, pinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kariyan sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Nagkasakit. Pag hindi ka pala gumaling, mamamatay ka. Totoo po yun, ma'am. Hindi ka kayanin ang katawan mo eh. Kaya mamamatay ka. Kaya mayroon tayong tinatawag na premature death. Hindi mo pa oras na tulas ka. Hindi gumaling kasi ang sakit mo. Ngayon, nung sabihin niya kay Haring Ezekias, ano ang naging damdamin niya? O ito po, sabi rito, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Nakiusap siya sa Diyos. Ang problema kasi sa iba, pag tinamaan ng matinding sakit, sinisisi nila ang Diyos eh. Lord, bakit ganun? Ang daming congressman dyan, puro magnanakaw eh. Bakit hindi sila bakit sa akin pa tumama to? Nagturo pa eh, di ba? Ang magandang ugali ng isang tao, pagka nagkasakit ka ng ganyan, makiusap ka sa Diyos. Bakit? Siya po ang pinakadakilang manggagamot sa lahat ng oras at panahon. Yan. So, anong nangyari? O eto, sabi rito, hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Gagamutin. Natapos ba ron? Wala na bang ginawa? Meron po eh. Ayan o, sabi rito, pagbalik ni Isaias kay Ezekias, siniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ng bukol ng hari upang ito ay gumaling. Ginawa nga nila yun at siya ay gumaling. Maganda pala talaga pag kinakatas. Praise now. Mabilis eh. O di gumaling. Ano ngayon ang kaugnayan nito dito sa ating pinag-uusapan ngayon? May relasyon ba yan? Dito po sa pinag-uusapan natin, meron po. Ayan. Ang sabi rito po, yung barley, 37 times mentioned in the Bible. Wow! Kung 7 ulit po yan, na paulit-ulit po, na binabanggit sa Biblia, mahalaga hindi? Mahalaga. Napakahalaga. Kasi po, iyan na ang ibinigay ng Panginoong Diyos na pagkain talaga ng tao nung araw. Kaya napansin niyo yung mga tao nung araw, ang hahaba ng buhay. O mayroong tao pong nabuhay ng 969 years. Kumpare ko yun eh. Hindi nila alam. O di ba si Matusila? O di ba? Ayan. Kaya nung araw pag 100 years old ka, nagbibinata ka pa lang. Ngayon po pag nag-60 ka, uugod-ugod ka na. Ayan. Okay. So ngayon, nung panahon po ni Moises, isa yan sa mga ipinangako ng Panginoong Diyos po, yung doon po sa pupuntahan nilang tinatawag na promised land o yung lupain po ng Kanaan.
Noong pong panahon po ni Jesus Christ po, okay, 5,000 tao ang pinakain niya sa pamamagitan po ng 2 isda po at 5 piraso po ng tinatawag na barley loaves. Ayan po siya. Okay, ibig sabihin, napaka-importante pala niyan. Okay. Ngayon po, dapat nating maintindihan po, sabi diyan, your health is an investment, not an expense. Totoo ba yan? Totoo po eh. Kaya lang rin, napakaganda po ng product ninyo, baka naman napakamahal yan. Gustong-gusto ko sana yan, kaso baka mahal yan. Kami na nga po nagsabi sa inyo kanina na mura po yan. Magkano ba yan? O ito po. Biglang napaano si Sir. Biglang napaubo, di ba? 1,000 pala isa niyan. Ito po yung original price niya. Pero naka-promo po siya, 800 pesos. Ayan. So bumaba, no? Ayan. Ito maganda. 800 pesos po yan. Pwede mo palang mabili ng 400 lang yan. O di lalong bumaba. O, guminawa na si Sir eh. O di ba? Lalong bumaba. At meron tayong kape. Yung mga mahilig sa kape. Ang maganda sa kape na to po, maganda pa rin sa kalusugan yung mga sangkap niya. Ano yan? Ayan, meron siyang cappuccino powder, Nandiri creamer, green coffee bean, barley extract powder, mangosteen leaf extract, guyabano powder, lutein extract, ginkgo biloba extract, Korean ginseng extract, phenol powder, and then stevia extract. So, magaganda lahat yan sa kalusugan. Eri, magkano naman yan? Kasi mahilig ako magkape. Ito po, 700 pang isa niyan. Ayan. Pero, naka-promo po siya, 600 pesos. Pwede mong mabili ng 300 pesos yan po yan. Ayan. Ay, anong gagawin ko rin para mabili ko lang ng 300 yan? Ang laki pala ng discount. O, ito pa ang unang gagawin mo. O, ang sabi ng company, para ma-avail mo po yan, bibili ka muna ng tinatawag na product bundle. Ayan. Ano-ano yan? O, meron tayong bronze, 4,998. Meron tayong tinatawag na silver, 14,998. Meron tayong tinatawag na gold package, 34,998. At meron tayong platinum, 74,998. At meron tayong diamond account, 149,998. Mamimili lang kayo dyan kung ano yung kaya nyo. Okay, so ano-ano naman yung mga product inclusion po niyan? O ito po, diamond account. Ito po yung kinuha ko eh. Ayan, pagka yung condition nyo po, may cancer ka, malala po yung sakit nyo, ito ang kunin nyo. Mababang halaga pa, murang-mura lang po yan. Kung ikukumpara nyo po dun sa pagsisilidan nyo, at saka dun sa paglilibingan nyo, mura yan. Diba? O ito siya. Magkano po yan? 190 boxes po yan na Mighty Barley. Ang halaga po niyan, 152,000. Ang masarap po dyan, may libre kasi. Ang libre niya, worth 30,000. Alam niyo po bang yung libre, yun ang mabilis magpagaling, yung libre. Diba? Pwede mo rin kunin po, yung barley din. Pwede naman kape, mamimili ka lang. So, magkano lahat nakuha mo? 182,000 total worth of product nakuha mo. Pero, babayaran mo lang siyang 149,998. Ang laki po na-discount po. Ha? O ano pa? O ito, hindi ko kaya rin ito. Baka kayanin ko na ito rin. O, 95 boxes naman siya ng Mighty Barley. 76,000 po ang halaga niyan. Meron pong libre na 20,000 po. O, may libre na naman. Okay? So, 96,000 total worth of product po na nakuha nyo, pero babayaran mo lang siya ng 74,998. O, meron tayong gold. Ang gold naman, 45 boxes po yan, ang halaga niyan 36,000. Pero may libre ulit siya na worth 10,000 po na kape. Okay? So, 46,000 total worth of product na kuha nyo po, babayaran mo lang siya ng 34,998. O, ito po, madalas po na kinukuha sa amin, yung silver. Ang silver po, 20 boxes po yan na Mighty Barley, 16,000 po ang halaga niyan. Okay? So, pero may libre po siya, 5,000 po na worth po na kape. So, lumalabas, 21,000 na total worth of product na kuha mo, pero babayaran mo lang siya ng 14,998. So, laki pa rin ang discount mo. Di ko pa rin kaya yan rin. O ito po, meron tayong pinakamababa, yung bronze. Ang bronze po,
5 boxes po ng barley yan sa kadalawang kape. Ito po, walang libre ito. So, 4,998 po siya. Ayan. Kung may malala ka pong sakit, may hindi magandang condition sa daw, itong kunin mo. Hindi ito nakapagpapagaling ng sakit. Bakit naman, Dre? Kasi 5 box lang yan eh. Di ba? Ay, wala pang libre. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung libre at nakakapagpagaling. Ayan, okay. So ngayon, kapag na-avail nyo na po yan, yung mga packages na yan po, 50% discount po kayo, lifetime. Habang buhay kayong 50%. Maganda po ba yun? Hindi lang maganda, napaka-ganda. Di ba? Okay. So simulan natin. Dito pwede kayong magnegosyo. Maganda ba may negosyo? Yes! Masarap may negosyo eh. Bakit? Pag ikaw kasi nagnegosyo, ang sabi niya, pwede kang yumaman. Pwede kang malugi. Di ba? Bakit may lugi rin? Yun talagang negosyo eh. Di ba? Pero pag mahal mo yung anak mo, kung may pamilya ka, magnegosyo ka. Sino pong may sabi nun? Ako, karirinig lang sa akin. Ito po. Sabi po ni Uhuru Kenyatta, ito po yung pang-apat na presidente po ng Kenya. Sabi niya, if you really love your children, get a business, not a job. Bakit daw? Because when you die, your children cannot inherit your job, but they can definitely inherit your business. Totoo naman eh. Yeah? Supervisor ka dun sa trabaho mo, natudas ka, hindi na pwede palit anak mo eh. Pero pag may negosyo ka, natudas ka, o di pwedeng ituloy ng anak mo. Di ba tama naman? Ang sabi niya nga pa nga, in fact, if you die on the job, boss will replace you before your burial. Pero pwede naman pagsabayin eh. Nagtatrabaho ka, magnegosyo ka. Pwede naman pagsabayin, di ba? Sabi nga niya, diskarte lang yan. Okay? So ngayon, ito po, tingnan natin po. Ito po, summarize lang natin. Para mas lalo niyong ma-appreciate. Talaga bang magnegosyo ako rito? Para makita nyo lang po, ang pagkakaiba po, kung ikay nagtatrabaho o kung ikaw naman ay nagninegosyo. Okay? So sabihin na natin po, ang sweldo mo 30,000 isang buwan. Okay? So, ang empleyado po, siyempre may pangarap yan. Ako nga nung nagtatrabaho ako, 21 years po ako sa printing. Grabe taas ng pangarap ko, hindi ko lang naabot eh. Sa sobrang taas, hindi ko naabot eh. Di ba? Ngayon, tayo, may mga pangarap tayo. Housing lot. Di ba? Magkano kaya ang housing lot po? Ganyan kaganda ang bahay mo, magkano kaya? Sabihin na natin, 10 million. Okay? Kaganda-ganda ng bahay mo, wala kang sasakyan, parang imposible naman yun, di ba? May sasakyan ka, sabihin na natin, magkano naman kaya? Mga 2 million. Ha? Mas maganda nagta-travel eh. Travel ka rin. Yeah? Punta ka ng Somalia, punta ka ng Mulusulo, parang mga delikado lugar yan. Di ba? Magkano kayang budget? Kailangan mo. Kailangan milyon din para pagka nakidnap ka, mayroon kang pantubos. 3 milyon, pwede na yan. Yeah? Ayan. So, may bahay ka, may sasakyan ka, nagta-travel ka, tapos wala kang ipon. Ang tibay mo ah. Diba? Dapat may ipon ka. Sabihin na natin may ipon ka rin. 10 million. Magkano lahat ang pangarap mo? 25 million. Kaya, pag yan po ang sahod natin. Sabihin na natin. Pag kumikita ka ng 30,000 na a month po, 360,000 po yan isang taon. Okay, magtrabaho ka ng 10 taon, 3.6 million lang po yan eh. Kulang pa eh. Trabaho pa ulit tayo. 40 years po, magkano lang? 14,400,000 lang siya. Masyadong hindi pa naabot, no? Hindi mo pa nakuha eh. Nauna ka pang kinuha kaysa dun sa pangarap mo eh. Diba? Pero kung magninegosyo ka po, okay? So sabihin na natin kumikita ka ng 450,000. Okay? So, sa isang taon po, 5.4 million na kaagad ka. 5 taon ka lang nagtrabaho, kuha mo na eh. May sukli ka pang 2 million. Kaya pala pagka magninegosyo ka. Kaya lang ang negosyo po, okay? 2 klase yan. Ang negosyo po, merong isang negosyo, ang puhunan malaki, kita ka maliit. Meron namang negosyo po, ang puhunan mo maliit, kikita ka malaki. O saan kayo doon? Doon ka sa maliit na puhunan, kita mo malaki. Yeah? Ayan. Ano po yung negosyo na yan?
multi-level marketing business po. Bakit po? Dito sa multi-level marketing, maliit lang ang puhunan nyo po. Ang totoo nga po niya, parang hindi ka naman namuhunan. Bakit? Bumili ka ng product eh. Pero pwede ka na magnegosyo. Nakuha nyo po? Yes. At saka dito po, masusunod nyo po yung batas po ng pagyaman. Ano ba yung batas ng pagyaman? O ito po, yung tinatawag na law of leverage. Ano bang ibig sabihin yan? Anong meaning yan? Ito po, sabi rito, yung law of leverage is the ability to multiply yourself, your time and effort through other people. Ito raw yung may kakayahan na maparami mo yung sarili mo, yung oras mo, at yung mga pagsisikap sa pamamagitan ng ibang tao. Tama ba yung pagkatagalog ko? Tama ba, sir? Okay. Paano mangyayari yun? O ito, sabihin na natin, kinuha mo silver. Yeah? Ngayon, meron kang naalokan, 4 may sakit. May diabetes, na-stroke, cancer, arthritis. Gumaling. Magkukwento? Yung 4, magkukwento yan eh. O yung mga may, naku, alam mo Mari, yung diabetes ko, gumaling yan. Ha, ganun ba? O, sigurado makukumbinsi mo yan. O yung may cancer, o yung na-stroke po, nakatayo, 10 days. O, diba? O, may makukumbinsi yan. Ay yung may cancer, gumaling. Ay yung may arthritis, gumaling. Magkukwento yan, dadami sila. Habang nagkukwento sila, dumadami po sila. Ano mangyayari sa'yo? O tingnan nyo po, yung may stroke, magkano kita mo? O may umakit siya. Nagkukwento sila, kumikita ka. O yung pong may diabetes po, nagkukwento, kumikita ka. Yung pong may cancer, nagkukwento, kumikita ka. Yung pong may arthritis, nagkukwento, kumikita ka. Ano mangyayari sa'yo? Kahit tulog ka, kahit nagpapahinga ka, kahit nagbabakasyon ka, kumikita ka. Bakit napaka-importante yun? Yeah? Bakit napaka-importante na habang tulog ka, kumikita ka? Mahalaga ba yun? Yes. O ito, hindi tayo magkasabi niyan. O ito po, sabi po ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Totoo yan eh. Yung iba nga, dinamatayan na lang yung pagtatrabaho eh. Di ba? Meron bang meron bang katibayan nangyari yan? Meron po. Kung napanood nyo yung in-interview ni JC Casoro, dati siyang principal sa school eh. Nung nag-retiro po siya, naging janitress po siya doon sa halos 40 taon niya, 30 taon niya yata pinagsilbihan na school eh. Yung in-interview niya, ano nyo po, makikita nyo yun. So, totoo pala ito. Kailangan kumita ka. Kahit tulog ka. Kahit nagbabakasyon ka. Paano mangyayari yan? Ito na po yan, kasunod na po yan. Yan. Dito po, pag gagawin nyo po yung negosyo, dito po sa First Class International, okay, yung income nyo po rito, depende doon po sa account na kukunin nyo. Naintindihan po? Okay. Paano yun, Ray? O, ito po. Kapag ang kinuha nyo po yung bronze package, ito yung tinatawag na maximum earnings per day. Sales months. Ayan, okay. Pagka bronze po ang kinuha nyo, bronze package, 5,000 ka lang isang araw, 35,000 ka per week, 150,000 ka naman. Pwede na ba yan? O taasan mo ulit. O pag silver account ang kinuha nyo po, 15,000 a week ka, 105,000 a week ka, or 450,000 a month ka. Pag ang kinuha nyo naman yung gold, 35,000 a week ka, 245,000 a week, 1 million ka buwan. Ano? Pwede na. O. Eh, paano kung platinum kinuha mo? O, di 75,000 na di ka. 2.2 million ka isang buwan. Maliit pa rin rin. O. Eh, di diamond kunin mo. Bakit? Pag nagka-diamond ka kasi, 150,000 na di ka. 4.5 million ka a month. O. Pwede na? Yes. Pwede na. At dito po, isa lang po masasabi namin sa inyo. Gawin nyo man o hindi yung negosyo po rito, hindi po kayo nalugi. Panalo pa rin kayo. Bakit po? Eh, gumaling lang sakit mo, panalo ka na eh. Hindi negosyo eh. Ba't di mo gawin? Pwede naman eh. Okay, paano gagawin ang negosyo rito? Okay, so ngayon, ito po yung mga benepisyo na pwede nyo pong makuha. Dito po sa company. 120% po worth of products na kuha mo. And then, 50% discount na lifetime.
Ano pa? Online account tracking system. Cellphone lang po, mamomonitor mo yung negosyo mo. World class trainings, meron tayong offline, meron tayong mga Zoom trainings. Okay? 10 ways to earn. And then, incentive program. O, simulan natin. Paano magnegosyo? Ito po yung 10 ways to earn. Meron tayong 10 paraan dito, paano kumita. Okay? Una, ito yung direct selling. Maraming magagaling dito, yung mga nagbebenta-benta. Dahil po, 800 po ang SRP po ng ating product, bibili mo sa opisina yan ng 400 na lang. Pag bininta nyo po yan, kalahati ang tubo mo. Makabinta ka ng 10 sa loob ng isang taon, may 4,000 ka. Hindi na masama. O makabinta ka ng 100 boxes sa loob ng isang taon, may 40,000 ka. Pwede na, di ba? Sideline eh. May kape tayo eh. Ang mga Pilipino mahilig sa kape. Di ba? Yung iba nga nagkaka-cancer na lang din eh, di ba? Oo, tumitigil ka kakape. Kapipiga, kapipisil, kapipil. Ayan. So yung kape natin, 600 po yan. Dahil po 50% ang discount mo, 300 mo na lang nabibili sa opisina. Okay? So, kalahati kagad ang tubo mo. Makabinta ka ng 10, 3,000 ka. Makabinta ka ng 100, 30,000 ka. Hindi na masama. Ayan. So, ano pa yung isang paraan para kumita ka? O ito po, yung tinatawag nating direct referral bonus. Anong ibig sabihin niya? Parang ganito po yan. In-invite po kayo rito, nagka-interest po kayo, kasi may sakit kayo, gusto nyong gumaling. Bumili kayo ng package. Pwede kang kumita. Sino? Yung nag-invite sa inyo. Pwede mo rin gawin yun. Paano po siya? Ito. Halimbawa kayo po yan, ang kinuha nyo bronze. Yan. Yung po nga na-invite nyo rito, ang kinuha niya bronze 10. Anong mangyayari sa iyo? Dahil ikaw po nag-invite sa kanya, okay, bumili siya ng bronze package, babayaran ka ni company ng 500. Bakit ako binayaran ni company ng 500? Dahil po kasi sa iyo, nakabinta ang kumpanya. So normal lang na bayaran ka. Ang tawag dyan, konsumisyon. Ano yun? Komisyon. Naging konsumisyon na tuloy. Di ba? Ayan. Paano rin kung kung ang kinuha niya silver? O di 1,500 ka, kahit naka-bronze ka lang. Paano ang kinuha niya gold package? Di 3,500 ka, kahit naka-bronze ka lang. Paano kung ang kinuha niya po platinum? Di 7,500 ka, kahit naka-bronze ka lang. Ito matindi. Ang kinuha niya po yung diamond account, kagaya po nung kinuha ko. Magkano ka? Kahit naka-bronze ka po, 15,000 kang tumatagintin. Sa ibang company, hindi pwede yan. Dito ibinigay na lahat ng ating presidente. Di ba ang ganda? Ito pa po, hindi natatapos yan ang ating kitaan po. Ito, matindi to. Meron tayong tinatawag na sales match bonus. Dito naman po, ganito siya. Sa sales match bonus po, magkakaroon ka po ng dalawang grupo dyan. Meron kang group A, group sales match A, o kaya group sales match B. Bakit grupo Ray? Kasi po, hindi mo mag-isang tatrabawin yan. Grupo ng, trabaho po ng grupo yan. Pero ang maganda nun, trabaho ng grupo, nakikinabang ka. Paano yun? Ganito. Di ba may nakuha kang bronze? Kumita ka dyan ng 500. May nakuha kang silver account. Kumita ka ng 1,500 dyan na direct referral. Magmamatch pa po yan. Ang tawag dyan, sales match bonus. Kahit hindi December yan, magbubonus ka dyan. Magkano yan? 500 pesos ka po dyan. Di ba? Dahil po mataas po yung silver account po, magkakaroon ka dyan ng tinatawag na waiting. Okay? Ilan yun? 1,000 binary points po. Kaya lang, dahil po naka-bronze account ka, hindi mangyayari yan. Wala kang waiting na tinatawag. Bakit? Kasi yung silver account nyo po, binasa po ng system niya na bronze lang. Biglang nalungkot lang. Tahimik ka. Ayan. Okay, paano ka makikinabang sa trabaho ng dalawa na to? Ito good news. Paano kung itong bronze po na to? Okay. Meron din po silang napasali ang kinuha niya gold. Si bronze po, kikita yan ng 3,500 na direct referral. Okay. Ito naman po si silver, merong napasali ang kinuha niya diamond. Si silver po, kikita yan ng 15,000 po na direct referral. Anong pakinabang meron ka doon po sa dalawang yan na naipasok nitong dalawa na to? Okay. So dahil siya po nasa group E mo, ito nasa group B mo, kukunin po ng system yan.
Imamatch po yan. Meron kang 3,500. Sana. Ayan. Kaya lang, dahil po naka-bronze ka, hindi. Hindi siya 3,500. Binasa uli ni system niya na bronze. Ito, binasa uli ni system niya na bronze. Kaya ang mangyayari po, 500 ka lang. Ayan. Tahimik uli. Ayan natin ha. Okay. So, may waiting ka sana dyan na 11,500 binary points, wala rin. Yeah? Kaya yung iba po, kumukuha ng mas mataas yung diamond. Bakit po? O, di ba? O, yan po, yung name mo dyan, okay? So, magmamatch po yan, 500. May waiting ka po na tinatawag, 1,000 binary points. O, yung pong gold boron, okay? So, kabila yung diamond, magmamatch po yan, 3,500. O, meron ka pong waiting na 11,500 binary points. Okay. Dahil po may waiting ka dyan, kahit walang pumapasok po dyan, kapag may pumasok po doon, kikita ka. Paano yon? O halimbawa po ito si Gold. Meron siyang napasali. Ang kinuha niya po, platinum. O di ba? Platinum. Dahil may waiting po kayo ron, imamatch po ng system yan. Magkano kita mo dyan? O di 7,500 ka. May ginawa ka? Wala eh. Di ba ang ganda? O tapos dahil daw ni, ano yan, 12,500 yung waiting mo dyan, wala na, mababawasan yan. O, may 5,000 ka pa rin. O, na kahit walang pumasok dyan, pag may pumasok dyan, magmamatch uli yan. Maganda ba ang negosyo? Napakaganda mo eh. Sobra sa ganda. Okay? So dito, ang sabi ng company, one account policy lang tayo. Walang paper, walang plus out, strong leg retention. Paano yan rin? Hindi ko maintindihan yan eh. O ito po, hihimayin natin na maigi para paglabas nyo dito, talagang naiintindihan nyo ng gusto. Paano yan? Ito yung one account policy. Okay? Kayo po yan. Ito po yung napasali mo una, si Sir Fred. Nilagay nyo po sa group mo. May napasali ka uli si Roy. Nilagay mo sa kanan mo. Meron ka uling napasali si Alan, ikaw uling nakadirect. Ano gagawin mo dyan? Dahil sabi ng company, one account policy lang yan, left and right lang po yan. Itulong mo sa kanila. O ngayon, tinulong mo ngayon kay Fred. Masaya ba si Fred? Masaya eh, natulungan mo eh. Meron ka pang napasali ulit si Paring Ray. Parang ako yun ah. Ayan. O, kanino mo itutulong yan? O, di itulong mo ngayon kay Roy para masaya rin siya. Kumita ka naman dyan eh, di ba? O may direct referral ka dyan, may direct referral ka, may match ka pa. Kumita ka, nakatulong ka na, kumita ka pa. Okay, so meron ka uli napasali, tinulong mo. Kay Alan, may napasali ka uli, kay Remo naman tinulong. Natutulungan mo sila. Yan po yung kagandahan po ng one account policy. Okay, ano pa? O ito naman pong no paper. Ano naman ang ibig sabihin po ng no paper? O ito po siya. O ito yung first pair mo, second pair, third pair, fourth pair, fifth pair. Sa ibang company po, pagdating ng paper, ang binibigay voucher. Yung iba naman po, ang binibigay po product. Dito sa atin po, cash. Wow. Lahat yung cash. Wow. Lahat ng trabaho mo dito, bayad ng kumpanya. Wow. Ayan, naintindihan po? Okay. Ano naman yung no plus of strong leg retention rate? O, ito naman po siya. Iyan po yung left and right mo. Sabihin na natin yung po yung left nyo po. Umabot ng 500 yung distributor mo. Napasukan ka ng 10. Dahil meron tayong tinatawag na maximum earnings per day. Okay. So yung 10 na yan po magmamatch doon, magiging 490 yan. Dahil po wala tayong plus out, kahit mapasukan ka ng 30 dyan, 490 pa rin yan. Sa ibang company po kasi, ganito nangyayari. Pag napasukan ka ng 10 dyan, yung 500 mo po doon, wala na yan, zero na yan. Sayang yung trabaho mo. Dito sa atin po, hindi. 490 lang yan. Kahit 100 pang pumasok dyan isang araw, 490 pa rin yan. Maganda ba? Wala bang palagpag? Diba? So, maganda siya. Naiintindihan po? Okay. So, leadership bonus, ito ang pinakamasarap sa lahat po. Bakit? Tingnan niyo po. Kayo po yan. Ito yung dalawa na to, ito yung direct mo. Ibig sabihin, ikaw personal na kapag pasali. Okay? So, pag ito nagtrabaho po, nagtrabaho yan, anong pakinabang mo? O, ito siya. Lahat po ng sales match niya, na 500, lahat ng sales match niya, kapag naka-bronze ka po, magkano ka? 8% ka. So, ibig sabihin, no, lahat po ng match niya, meron kang 40 pesos. Wow.
Okay na ba? Kapag ka naka-silver ka po, 11% ka or 55 pesos. Kapag ka naman po naka-gold ka, 14% ka o kaya 70 pesos. Pagka naman po naka-platinum ka, 17% or 85 pesos. Pero kapag ka naka-diamond ka po, 20% ka or 100 pesos. Maganda ba? Maganda eh. Di ba? Eh, paano kung kumita po ito? Paano kung kumita yan ng 100,000? Magkano ka dyan? O di meron kang 20,000. Masaya ka ba? Masaya. Eh, meron ka pa rito eh. Direct mo pa ito. Paano kung nagtrabaho din yan? O di ba nagtrabaho din yan? O di meron ka pa rin 20%. Eh dahil live-in right niyo po yan, normal po, magmamatch pa rin yan. So meron kang 20% sa kanila, bawat isa, may umaakyat pa sa yung 500. Paano hindi kaya yaman dyan? Diba? O, dyan po, medyo kumikita rin tayo ng maganda po dyan. Okay? So, kumita ng 1 million. O wala kang ginawa, magkano ka? O naka 200,000 na, wala ka namang ginawa. Okay. So ano pa? O ito po, for the win bonus, maganda po ito. O, naka-bronze ka, 4 na bronze na pasali mo po, may bonus ka 5,000. O bumalik yung pinampuhunan mo. O, ang maganda po yan, okay, kumita ka dyan eh. O, kumita ka dyan. May dari ka, may pairing ka, magkano lang kinita mo? 8,000 eh. Sa ibang company, dapat 3,000 lang yan. Pero dito dahil may bonus kang 5,000, may 8,000 ka. Pero pagka naka-diamond ka po, ito ang pwede mong kitain. Parehas lang kayo. 8,000 din. Eh parehas lang naman pala rin, bakit pa ako magda-diamond? O dito po magbabago yan. O yan po, pag silver na ko mo, 5,000. Okay, 1,515 direct mo, magmamas po yung 500, magkano lang kinita mo? 12,000. Pagka po naka-silver ka, o kaya naka-diamond ka po, 4 na silver na pasali mo, 15,000 ka na kaagad yan. Magmamas po yan, 1,515, pagkano kinita mo? 24. Kalahati ka agad diferensya. E di mag-diamond ka na lang, kung may pera ka din lang naman, o kaya may mauutangan ka. O di ba? O ito pa. Gold, 5,000, kasi nga naka-bronze ka lang. Okay? So, pero kumita ka naman eh. O di ba? O, magkano binita mo? 20,000. O, pagka naman kasi naka-gold ka, naka-diamond ka, ito, kita mo. Malayo diferensya, no? O, 56. Layo eh. O. Eh paano kung platinum yung napasali mo, 4,000-5,000 ka pa rin. Pero kumita ka naman eh. O, magkano kita mo? 36. Pagka naka-platinum ka, o kaya naman naka-diamond ka, magkano kita mo? O, pag kinumpute yung kuya, magkano? 120,000 eh. Palayo ng palayo ah. Diba? o, pagka naman diamond, paano yan? Ray, diamond account na yan eh. 5,000 ka pa rin eh. Sayang naman. Mag-upgrade ka na. O, di ba? O, pero kumita ka naman din eh. O, may direct kang 4 na 15,000, o, 66,000 ka. Pero pag naka-diamond ka po, 4 pa lang, 150,000 ka na agad. Wow! O, may pairing ka dyan, may direct ka, magkano ka? 240,000 ang layo. O, di mag-diamond na lang kayo lahat. O, di ba? O, abang kayo ng Bombay bukas. O ito po yung unlimited yan, no time frame. Paano hindi kaya yaman pagka ganyan po ang kumplan? Napaka-imposibleng hindi kayo maman eh. Di ba? Okay, ano pa? Ito pa, upgrade bonus. Kapag nag-upgrade po, uulit commission mo, uulit yung referral mo, uulit yung sales match mo, uulit yung for the win nyo po. Ere pa lang nag-aabol ka ng oras. O, ito po. O, dahil po yan, napasali mo yan, okay? So, dati po, bronze yan, nag-upgrade. Gold, kikita ka ulit, 3,500. Yung silver mo, nag-upgrade, ginawang diamond, kikita ka ulit, 15,000. Dahil nag-upgrade po yan, uulit din yung sales match mo. Okay, magkano yan? So, ayan. O, 3,500 ka ulit. O, dahil nag-ano po yan, nag-upgrade yan, eh, yung pagdawin nyo po, uulit din yan eh. O kagaya po nito. O nag-upgrade siya, magkano ka? 150,000 ka na naman? Di ba napakasarap nagkakapi ka sa umaga, bigla na lang may pumasok 150,000 sa e-wallet mo? Napakaganda, di ba? Saan nga galing ito? Eh yung pala yung nag-upgrade. Iyan po yung nakatagong diamond po ng company. Bigla na lang lumilitaw. Ayan. So kaya, masarap po itong trabahuhin. O ano pa?
Product match, ito matindi ito. Pagdating ng araw, dito po tayo kikita ng malaki. Sa dami ng gumagaling. Okay? So, lalakas po yung repeat purchase natin. Paano mangyayari yan? O, ito po. Okay? Halimbawa yan, left and right nyo po yan. Bumibili ng product po. Mula po sa first level yung palalim. Hindi po sa iyo manggagaling. Hindi po simula sa iyo. Diyan po sa first level yung palalim. Okay? Bumibili ng product po, bumibili ng kape. Okay? Kapag umabot po ng 500 points po, yung nabili nila, ganun din po dito sa kabila, umabot ng 500 points, magkano ka? Kikita ka uli ng 500 pesos. O akalain mo. Product sa product nagmamatch, product sa package nagmamatch. So napakaganda po niyan. Yung pong barley natin po, 125 boxes po yung barley para makabuo ka ng 500 points. Yung kape natin, 167 boxes para makabuo ka ng 500 points. So kikita ka na naman. Walang katapusang income yan. Mura eh. Ayan. Ito po. Uni-level bonus. Ito ang tinatawag na residual income. Ang tawag yan passive income. Bakit po? Ito yung kitang tuloy-tuloy nang wala ka na talagang ginagawa. Ito pong tinatawag na uni-level bonus. Okay. Ito po, merong monthly maintenance. Magkano yon? 4 na bags ang bibili mo sa bawat isang buwan. Para makuha niyo po yung commission dyan. Magkano yan? 1,600. Maliit masyado yan. Kung meron kang sakit, baka mga 40 ng ganyan pumabili nyo sa isang buwan Hindi ka pa nagbibinta niyan. Walang nagbibinta. Personal consumption lang, personal na gamit lang po yan. Okay. So, yung first level niya po hanggang second level, yan po yung bronze account. Okay, dahil meron tayong for the win po, meron kang mapapasaling 4, yung 4 na yun po, bibili ng 4 bags po, 4 na bags po sa loob ng isang buwan. Bawat isang bags po, meron kang 4 na piso. Naintindihan po? Ayan. Pagka po kayo first level, second level, bronze ka, magkano kita mo dyan? 320 pesos. Maliit rin. Pwede na pambili ng, ng hopya. Oh. Meron na rin, kahit paano Oh. Eto maganda. Pag umabot ka ng third level hanggang fourth level, dapat po naka-silver ka na. Bakit? Magkano naman commission mo dyan? 5,440. Pagka po umabot ka ng 5th level hanggang 6th level, dapat po naka-upgrade ka ng gold. Bakit po? Ito na yung pwede mong maging rebates po dyan sa loob ng isang buwan. 87,000. So parang ka na yan? Ano bang rango yan, ma'am? Pag nag-retiro ka, colonel ba o major? Ano yan? O paano pag umabot ka po ng 8th level? Pag 8th level po, 1.3 million na ang pwede mong maging rebates. Grabe. Wala pong nagbibenta dyan. Lahat yan gumagamit lang ng produkto. How much more kung mayroong nagbibenta dyan? Di ba? Ito masarap pag inabot mo yung 10th level. Pero dapat po naka-upgrade ka ng diamond. Bakit po? Magkano ka dyan? 22 million po ang pwede mong maging rebates. Nakakalulang yan. Pwede pong mangyari. Wala pa nga nagbibinta dyan Hindi ba? Walang nagbibinta dyan Paano kung may mga nagbibinta dyan? At ang masarap dyan, meron yung tinatawag na dynamic compression. Lahat po ng hindi nag-maintenance, 11 ng first level hanggang 10th level, yung nag-maintenance po, 11th level palalim, aakyat po yan para matapalan yung mga hindi nag-maintenance. Gaano kasarap? Ganyan po ang ginawa ng ating presidente. Lahat po binigay. Napakaganda. Okay. So ngayon ito po, nung ginagawa ko po itong negosyo na to po, kahit pa paano meron tayong improvement. Okay, kagaya po nito, noong pong 2025 sa top 30 po, ayan, kunti na lang, 2 na lang, laglag na ako ayan, pang 28 po tayo. Pero good news po, dahil kahiyaan na nangyari, kailangan natin magsikap. So noong pong March po, ang good news po, umakyat tayo, nasa 21. Di ba, 28 yun? Kahit paano, may nalagpasan tayo, 28 na tayo. Noong pong April po, ito maganda. Nasa top 10 na po tayo, pang-8 na po tayo. Ayan. So, ibig sabihin, nagbubunga yung ating mga pagsisikap. Tuloy ba riverbanks? Pagdating mo ng Mayo po, maganda po.
Andun na tayo. Nasa top 4 na tayo. Ilang angkop na lang, no? Ayan. So pagdating po ng June po, top 4 pa rin. Ay stagnant, di ba? Ayan. So ang maganda po nun po, nung pong second quarter po, pang-tatlo na po tayo. Ayan. Ayan. So ibig sabihin nagkaroon siya ng magandang resulta. Dahil po yan sa mga leader natin na masisipat din. Maraming salamat po sa inyo. Okay? Alright. Ito po. Rank and rewards. Para matapos ko ng 5 minuto. Okay. Dito po, pag pumili ka ng package, nagsisimula tayo sa tinatawag na distributor. Ang tawag sa iyo, distributor. Okay. Para maging associate director ka po, kailangan may mapasali kang 4. Kumita ka ng 100,000, ang reward po, recognition and special gift. Okay? Ayan po. Sa wakas po, ayan, na kahit pa paano po, naging associate director na rin po tayo. Ayan. Okay. So, maraming salamat, friends. Good evening po. Ayan, okay. So, dito, para maging director ka po, kailangan marami kang artista. Ay, hindi. Kailangan po, yung 4 mo maging associate director, tapos kumita ka ng 300,000. Okay? So, ang reward po, 30,000 po, shopping allowance. Mamimili ka. Diyan, so ang ganda. Ano pa? Executive Director. Para naman maging Executive Director, kayong 4 na direct nyo po, kahit kumita ka ng 4 na milyon, ito pong 4 mo, kailangan maging Director, kumita ka ng 1 milyon. Kaya, di mo talaga may iwasang tulungan sila. Kaya, para umaangat sila, umaangat ka rin. So, tutulungan mo talaga. Okay. Ano naman ang reward dyan? Ito po, free travel, tapos bibigyan ka ni company ng Millionaires Club jacket at saka Millionaires Club ring. Ang hirap. Kasi club na lang. Okay. So, ito na nga po, Silver Director. Okay, yung 4 mo, kailangan maging Executive Director, kumita ka ng 3 milyon. Anong reward sa'yo? Bibigyan ka ni company ng libreng sasakyan po, ang halaga 1 milyon. Sa iba, hulugan lang yan. Dito, fully paid po yan. Nakapangalan po sa atin. Yes. Okay. O, ito po. Gold Director. Para maging Gold Director ka po, yung 4 mo, tulungan mo na maging Silver Director, kumita ka ng 10 million. Ano naman ang reward sa'yo? Ang reward po, free condo worth 3 million. Fully paid po yan. May sasakyan ka na, may condo na ka. Ito masarap. Meron kang tinatawag na profit sharing 10%. I-divide po yan sa mga qualifiers. 20% po. Halimbawa, yung company kumita ng 100 million sa loob ng 1 taon. Yung 10% po nun is 10 million. Okay? Kung ikaw lang mag-isa naka-hit nun, ibig sabihin may 2 million ka. Kung 5 kayo, tigto 2 million pa rin kayo. Pag 10 kayo, tigi 1 million kayo. Ganun po ang mangyayari dyan. Okay? So ano pa po? Ayan po, every January po siya ibinibigay. Okay? Then, Platinum Director. Yung 4 mo kailangan maging Gold Director, kumita ka ng 30 million, free car worth 5 million po. Ayan, sports car na yan. Ayan, okay. Then, 30% na po yung magiging profit sharing. Laki na, no? O, January pa rin po binibigay. Okay, ito po, Diamond Director. Para maging Diamond Director ka po, yung 4 mo maging Platinum Director, kumita ka ng 100 million, bigyan ka ni company ng free house and lot po, worth 10 million po, fully paid, nakapangalan po sa inyo. Maganda ba yun? Yes. Wala pang palakpak yan? Ganda, di ba? And then 50% na po, yung profit share mo, ang ganda naman nito. May bahay ka na, may sasakyan ka pa, may kondo ka pa, may pira ka pa! Ay, grabe! Napakaganda talaga yung ating kumpanya po, yung may-ari po, napaka-genius. Ang katwiran niya kasi, siya lang ang may-ari, wala siyang kahati. So, maibibigay po. Okay? Ito pa po. Incentive program. Ito po yung isa sa mga negosyo po ng ating presidente. Ayan, okay. Ano bang requirements niya? Ayan, food card incentive po, from January to December, kapag nakating diamond ka po, direct referral mo, o kaya 15 platinum, 20 gold, 30 silver, 60 bronze, o kaya 60 mix, yung halo-halo. Anong ibibigay siya ng company?
Okay, may libre kang mall card na ang halaga po 299,998. Yan po yung mga inclusion niya po. Meron ka ng initial na paninda. Okay. Yan ganda, di ba? Before ka na magiging traditional businessman ka pa. Okay. Ito naman po, lifestyle incentive. Pag nakabinta ka ng 3,000 barley po sa loob ng 3 buwan, bibigyan ka ng company ng 100,000 po na pang shopping allowance. Pag nakabinta ka ng 9,000 boxes po sa loob ng 3 buwan, 300,000 po pang shopping allowance. Pag nakabinta ka po ng 15,000 boxes po na barley, meron kang kalahating milyon na pang shopping allowance. Pwede ka nang makabili ng sapatos na may pakpak. Yeah, ang ganda naman nito. Talagang okay, ano pa? Ito, local and international travel po. Ang local po natin, ito, anong nangyari? Ayan 900 boxes po, 4 days, 3 nights po stay. Mamimili lang po kayo kung saan nyo gusto. Pero company na rin ang namimili niyan eh. Kung gusto mo po sa Hulo-Sulo, gusto mo sa... ito naman po, international naman po ito. Ngayon po yata sa Vietnam po tayo. Ayan. Pero pwede ka rin mamili. Gusto mo ng Somalia, ikaw lang mag-isa ron. Okay. Tapos ito po, ayan, nakaka-incentive po yan. Ito naman hulugan po, pwedeng kondo, pwedeng sasakyan. Pagka nagkaroon ka po ng 300 sales match po, okay. January to December, lalabasan ka ng company ng sasakyan po. Madali, ito ang pinakamadali. Si company magda-down, ikaw po yung magmamonthly. Ngayon, kung gusto nyo po na si company pa rin po ang mag-monthly niyan, kailangan makabinta ka ng 500 boxes po ng barley sa loob ng 1 buwan. O diba? Kumita ka na sa pagbibinta, nawala ka pa ng isipin doon sa hinuhulugan mo. Diba? Ganda nun? Oh. Okay. So ngayon naman, pag na-hit nyo po yung level 1, meron tayong level 2. Pagka naman po naka 1,500 sales match ka po, lalabasan ka ng company, mamimili ka lang. Montero, Fortuner, o kaya naman Ford Ranger. Si company uli magdadaan po niyan, ikaw na rin magtutuloy. Kung gusto nyo po na si company pa rin po ang magbabayad ng monthly mo, kailangan makabinta ka ng 1,500 boxes po ng Mighty Barley. Okay. Pag na-hit yung level 2, level 3 ka na. Okay. So dito po, mga sports car naman. Si company po ang magdadaan po niyan. Kailangan lang, magkaroon ka ng 6,000 sales match po. Ayan. Si company magdadaan niyan, gusto mo si company uli magbayad ng monthly mo, 4,500 pa naman po na Mighty Barley ang ibenta mo sa loob ng 1 buwan. Kumikita ka sa pagbibenta, yung sasakyan mo si company po yung nagsusulder po ng hulog mo buwan-buwan. Okay, ngayon, ito po, sabi ng iba, ito po yung mga dahilan kapag nakakausap namin yung mga ibang tao. Ito po lahat yan dahil busy pa ako, wala akong time, tatanong ko muna kayo, wala akong masyadong kakilala. Hindi ko alam yan, mahirap yan, pag-aralan ko muna, wala akong pira, pag-iipunan ko muna. Lahat yan dahilan. Ang taong madahilan po, hindi talaga yung mayaman yan. Sa totoo yan. Ano ba ang nagpapayaman sa tao? Yung pagdadahilan o yung paggawa ng paraan? Paggawa ng paraan. Yan po ginagawa ng paraan yan. Kung meron kang matinding karamdaman sa katawan mo, gawan mo ng paraan. Kasi ganun din naman, pag na-hospital ka, gagawa ka ng paraan eh. Nangyari kasi sa akin yan eh. Sinabihan ako ng doktor ko para mabuhay yung misis ko po noon, 6,000 araw-araw. 500 lang yung sahod ko araw-araw eh. Kaya mula po doon sa San Lazaro Hospital, nalakad ko po yan hanggang doon sa may Rotunda Pasay nang hindi ko na malayan, kaiisip ko kung saan ko kukunin. Pero magugulat po kayo, nakautang po ako ng 1.4 million. Pero patay pa rin yung asawa ko. Akalain mo yung doktor na yun, sabi niya 6,000 daw isang araw para lang mabuhay asawa ko. 1.4 nga na nautang ko, patay naman yung asawa ko eh. So hindi rin nabuhay. Pagka may sakit po, mahal mo sa buhay, lahat gagawin mo para lang mabuhay siya. Dito po hindi. Kinabukasan ng pamilya mo at saka yung kalusugan mo po ang nakataya rito. So gawan mo po ng paraan niya. Okay? Ayan. Okay, tapos ito po, sabi po rito ni Horace Jackson Brown Jr., ang sabi niya, nothing is more expensive than a missed opportunity. Totoo po yan. Ang oportunidad po isang beses lang kumakatok.
Totoo yan. Pagka may kumatok sa pintuan yung sunod-sunod, wag na wag niyong bubuksan. Dalawang bagay yan. Mangungutang yan kaya maniningil. Tama niyo? Pero kung isang beses lang kung buksan mo kaagad, bakit oportunidad po yan? Okay. So ngayon, sabi rito po, sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Lahat po yan plano ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi mangyayari yan. Kailan yun? Kung wala kang igagrab na mga oportunidad na ipinapakita sa iyo. Yan. Kahit gaano kaganda yan. Pag wala ka pong ginagrab na oportunidad, hindi mangyayari yan. Plano ng Panginoong Diyos sa iyo yan. Ikaw pa rin po ang magdidesisyon sa magiging kapalaran mo. Anong katunayan po niyan? O ito po. Sa Deuteronomy 30:19, ang sabi niya, "Ilalagay ko sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang sumpa at pagpapala. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal." Tingnan nyo ilalagay sa harap ng Diyos. Papipiliin ka eh. Magmimili ka lang eh. So, hindi nagkasya ang Diyos na sinabihan ka lang na, pumili ka dyan, bahala ka sa buhay mo. Hindi. Ang sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Kaya kahit gaano karami mga oportunidad po ipakita sa inyo, hindi mangyayari yan. Kailan yon? Kung hindi ka gagawa ng paraan. Okay, total patapos na po tayo. Tignan nyo po meron na isang kwento. Itong kwento na ito, marirealize nyo po na kailangan nyo talaga po na gumawa ng paraan para sa sarili nyo. Meron pong isang tao, ang pangalan Jose. Meron bang Jose rito? Wala naman, no? Para walang masagasaan tayo dito sa kwento na to. Okay. Doon po sa tinitira ni Jose po, merong isang malaking kalamidad na darating. Magkakaroon ng isang bagyo. Okay. So ngayon, ito si Jose, matatakot din sa Diyos, laking nagdadasal, nananalangin araw-araw. Umaga, tanghali, gabi. Ibig sabihin, maka-Diyos talaga siya. Nung hindi pa nagsisimula yung ulan, umikot po yung mga taga-barangay. Ang sabi, "Jose, lumikas ka na dyan sa tirahan mo kasi magkakaroon ng bagyo, babaha dyan, baka mamatay ka." Ang sabi nung hindi, "Mahal ako ng Diyos, lagi akong nagdadasal, nananalangin ako araw-araw, ililigtas niya ako. Siya ang bahala sa akin." Nung pumumala na, tumaas na po yung tubig, umabot na ng tuhod, may umikot ulit na barangay. Ang dala-dala naman po ay pick up. Sumigaw uli yung taga-barangay, "Jose, lumabas ka na dyan, sumama ka na sa amin. Kasi tumataas na ang tubig." Ang sabi ni Jose, "Hindi, ililigtas ako ng Panginoon. Mahal niya ako. Hindi ako sasama sa inyo." Sa makatwid, hindi sumama si Jose. Tumaas yung tubig. Okay? Umabot na hanggang ulo niya. Okay, so ngayon, meron uling umikot uli yung barangay. Bangka naman yung ginamit. Sabi niya, "Jose, lumabas ka na dyan sa bahay mo kasi tumataas ng tubig, mamamatay ka dyan. Hindi, ililigtas ako ng Panginoon." Sa makatwid, tumaas na talaga yung tubig. Umabot na ng bubungan. Helicopter naman yung pinadala ng gobyerno. Sinasagip siya ngayon. "Jose, kumapit ka na dyan. Sumama ka na sa amin, mamamatay ka dyan. Tumataas na tumataas ang tubig." Hindi. Tutulungan ako ng Panginoon. Ililigtas niya ako. Mahal niya ako. Sa madaling sabi, namatay si Jose. Nalunod eh. Nagkita sila ngayon ni San Pedro. Nagtatampo siya ngayon. Sabi niya kay San Pedro, bakit hindi ako iniligtas ng Panginoon? Bakit niya ako pinabayaan? Umaga, tanghali, gabi, nananalangin ako, nagdadasal ako sa Kanya. Bakit ako pinabayaang mamatay? Anong sagot sa kanya ni Pedro? Alam mo, Jose, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos eh. Bakit? Hindi pa nga umuulan. May ginamit ng kasangkapan sa'yo. Yung barangay, pinalilikas ka na. Hindi ka sumunod eh. Nung tumaas yung tubig hanggang tuhod, pick up yung pumunta sa'yo para sagipin ka, bakit hindi ka sumama? Nung tumaas yung tubig, bangka uli, pinapunta sa'yo, bakit hindi ka sumama?
Nung umabot na sa bubong yung tubig, helicopter yung nga pumunta sa'yo, ang tibay mo. Tusukin ko ilong mo, ba't di ka sumama? Lahat yung ginamit ng Diyos, nakasangkapan para iligtas ka. Ang tigas ng ulo mo eh. Hindi ba? So namatay siya. Ibig sabihin pala, gumagamit ang Diyos ng mga kasangkapan, okay, para ipakita sa iyo ang isang oportunidad na pwedeng sumagip sa iyo. Sa sakit mo o kaya naman sa kinabukasan mo. Dito kasi na nakasalalay dito, yung kinabukasan mo, bakit? Pwedeng malunod ka sa sakit. Mamamatay ka. Pwede kang malunod sa kahirapan kung palalagpasin mo ito. Yun po yung logic doon. Hindi lang maintindihan ng iba. Di ba? Okay, hindi niya kursunada yung nag-invite, ayaw. Hindi, ayaw ko dyan eh. Hindi ko type yung nag-invite. Di ba? Alalahanin po ninyo, si Propeta Elias po. 5 taon natagtuyo. Nabuhay siya. Bakit siya nabuhay? Uwak yung ginamit ng Diyos para makakain siya. Hinahatiran siya ng pagkain araw-araw. Uwak ang ginamit. Oh. Gumagamit ang Diyos ng mga kasangkapan kahit di mo kursunada yan para lang mabuhay ka. Dito, buhay, kinabukasan mo ang nakataya rito. So dito po, meron po akong tatawagin po. Ito po eh, hindi na po ba? Ayan, so tapusin ko na to kung hindi. Ayan. So ngayon po, ito po siya. Mga magulang, hindi, mga nanay po, kung kayo po mayroong karamdaman, ito pong product natin, malaki ang may tutulong na ito. Bakit po? Unang-una, biblical po ito. Hindi magbibigay ang Panginoong Diyos ng isang produktong makakasira sa iyo. Yeah? Bakit po? Siya po ang lumalang sa atin. Siya ang nakakaalam kung anong makakabuti sa iyo. Yeah? Kanina, pinatunayan ng mga doktor na yung product natin napakaganda. Ang sabi nga ng unang mga doktor, even cancer kaya niya. Kung yung cancer kaya, paano pa yung mga simpleng sakit mo na yan? Di kaya niya rin yan. Hindi po ba? At napakamura po ng halaga niyan. Napakamura po niyan. Subukan niyo pong pagka may cancer kayo at kayo po'y kinikimo. Magkano yung pagkaliit-liit na isang kapsula po, tablitas po? 25,000 nga eh. Pagkaliit-liit eh. O, di ba? O ito, napakamura. Lahat ng sakit mo pwede. At maganda yung pwede ka mag-negosyo. Okay. O, di ba? O. Ngayon, sabi rito, why you should join na First Class International? Okay, ang sabi rito, yung company natin bago. Bukod sa bago, isa lang ang may-ari. Okay? Then ano pa po? Yung product natin po, pinakamagandang barley sa buong mundo. Wala na pong ihigit dyan. Okay? Ano pa? Kapital. Ang kapital, hindi mataas, hindi rin mababa. Sakto lang po. Ayan, okay? And then ano pa po? Compensation plan. Napakaganda po ng kanyang plan. Kahit itapat nyo ito doon sa mga malalaki ng kumpanya, malayo-malayo po yan dyan. And then, team support. Ito po, din yung kami matatawaran dyan. Mula po sa iyo hanggang doon sa mga mapapasali nyo po hanggang dulo, ito po yung suportang wala pong kinikilingan, walang pinipili. Okay? So kaya po, makakasiguro kayo dito na lalaki po yung grupo ninyo. Kikita rin kayo. Okay? Yeah. So ngayon, meron po tayong meron tayong stockings po, kalahating milyon yan. Puro product bundle po yan. So madali po yan. Kikita kayo 754,000 ang balik po ninyo. Ibig sabihin 254,000 kinita mo pag yun ang nilabas nyo. Okay. Magkano naman rin ang kita mo dyan? Yan po, 55% discount mo. Lahat ng product, 5% po sa bundle naman. Okay. So magkano yan? Ito po, pag bronze ang dumaan po sa package ninyo, 250. Pagka naman silver, 750. Pagka naman gold, 1,750. Pag platinum po, 3,750. Pag diamond, 7,500. Pagka naman po sa stockage nyo po, may bumiling product, ang kita mo 40 pesos. Okay? Pag kape naman, 30 pesos. Okay ba yun? O, meron tayong tinatawag na business center, 5 million. Pero meron tayong tinatawag na, regular introductory price. Okay. So ito naman po, 3 million, 3.6 naman yung balik niya.
For mga package naman po yan. Okay? So ang mabinipisyo mo po dyan, 60% ang discount mo, lahat ng product, 10% po sa mga product bundle, and then 50 pesos po per check. Okay, ito naman ang kita mo. Pag bronze ang dumaan po sa center mo, may 500 ka. Pagka naman silver, 1.5. Pagka gold, 3.5. Pagka naman platinum, 7.5. Pag diamond, 15,000. Pag barley po, ang binili po sa center po ninyo, may 80 pesos ka, may 60 pesos ka naman sa kape. Okay. So ngayon, depende na lang po sa inyo. Kung itong opportunity na ito, paano po nakarating sa inyo o kung paano po ninyo tinanggap. Okay. It's either opportunity is nowhere or opportunity is nowhere. Sana po nowhere. With that, tapos na po yung ating presentation. Maraming salamat po sa inyo. Selfie tayo dyan, Magandang gabi po. Kaya mag-selfie daw tayo. Sige po. Yan. Speaker natin. Power. Kaya usan mo. Kasi ikaw mag-selfie. Ayaw ko mo ba? Sa wakas, sabi ni Mrs. magkaling-galing ako ng El Nido, sabi niya, "Ani ko, ba't parang lalo kong pumangit?" Salbayang asawa to. Alright. Ayan. Okay. Puro ka pa ng karita. Yan. Talas. Okay na po. Isa pa. Yun. Smile. 1, 2. Yeah. Alright guys, million palakpak para sa aming mentor, si Mentor Reynaldo. Yan po.